So ayan mga tito tita, kumusta po kayo? So for today's video, ayan yung kulungan ng mga sisiw before dito sa bahay. Kung nakita nyo yung mga in-upload ko nung nakaraang buwan, nagpagawa ko dito ng kulungan ng sisiw for the preparation para bumili ako ng mga sisiw na Rhode Island Red at saka Rhode Island Black. So ngayong araw, napag-isipan ko itong kulungan nila na dalhin doon sa likod kung saan nandun yung mga sisiw ko kasi lumaki na po sila. Gagawin ko ito na paitlogan, parang nangingitlog na. Hindi, ganyan kasi talaga ako pag inahanda ko talaga lahat yung mga kakailanganin. Ayoko na magantay pa sa kapagagawa kung meron ng mangingitlog. So ngayon ililipat na ni Totoy at saka ni Renzo, yung aking pamangkin, dito sila dadaan. Mahirap kasi medyo malaki yung aming kulungan na ginawa. Pahirapan dito sa paglabas, pero sa awa ng Diyos nakalusot naman dito sa may daanan kina Mama Inday papunta dyan sa kalsada. Pinagtulungan nila Totoy at saka ni Renzo. Harika rop dan. Kami da ko natangkal dito nga. Sagin mo ko nga tangkalan rabbit ni Badin. Wala kaya nagdasto ko na walit. Dibito na kipapaghimo. At magkintagiyan ni Naoy. Sige na. Kung baka mga ito, pwede ka ba? Game, pagkukuang kita nga dito. Bangin magbutot ko ang guma. Kaya natin ito. Criminology versus pedicab driver. Ito, maalala ako pag ito. Kaya natin iya. Diba? Doon sila dumaan sa sa kalsada sila. Ako naman dito sa likod ng mga bahay namin. Kasi may daan din dito papunta sa likod, sa mga likod ng bahay namin, guys. Palagi ako dito dumadaan. Kasi mas mas maganda siya na daanan at saka maluwag. Doon sa likod kasi maraming dumi. Maraming mga nakalagay na mga kung ano-ano doon sa daanan na sa kabilang daanan. Makikita nyo dito. Sobrang init ng panahon, guys. Ayan yung anino ko. Ito lang yung yung daily routine. Papunta sa likod, papunta ng bahay, bisita ng manok ko. Ayan, yun, araw-araw ko binibisita yung mga manok ko kung ano nang lagay. Tapos paggabi, tinitingnan ko pa rin. Nagdadala ako ng flashlight papunta rito. Alam nyo, maganda yung itong lugar pag tag-ulan o tag-init. Pero pag tag-ulan ako, hindi naman siya bumabaha, pero yung mga daanan kasi dinadaan-daanan ng mga sasakyan dito, makikita nyo yung nagkakabutas-butas na yung mga daanan. Nagkakaroon yan ng tubig at saka maputik. Itong mga tandang na to sa kapatid ko yan. Ito, guys, yung aking malaking kulungan sa aking mga manok. So papasok yung cage, yung chicken cage dito, yung ginawa ko sa bahay. Papasok yan dyan para gawin yan bahay itlogan. So abangan nyo, guys. Hindi pa naman nangingitlog yung mga sisiw ko kasi 2 months old pa lang. Yung Rhode Island chicken, mangingitlog yan within kung na sila, mag 6 to 7 month old. Sakto lang, no? Mangingitlog na, depende din yan sa pag-aalaga mo. Tapos nagkakaroon na siya ng kantidad, nagkakaroon na siya ng presyo. Pag 6-7 months old na yung Rhode Island chicken, ayan, mabibili na siya ng 900 to 1,000 dito sa aming lugar. Depende sa lugar din yung presyuhan ng mga manok. Kasi nakita ko dito sa sa website or dito sa page ng mga nagpapalaki ng Rhode Island dito sa Leyte, yung presyuhan nila is nasa 900 to 1,000 pesos kung 7 months old na to 8 months old na siya. So ayan, dito ilalagay muna para baklasin yan, yung iba babaklasin, tapos papalagyan ko po ito ng ng bubong para
hindi mabasa yung mangingitlog dito. Kasi balak ko sana, nakita ko kasi doon sa Facebook page ng Rhode Island Chicken, yung Diris, may nagbibenta doon ng 20 peraso na ready to lay na Rhode Island. Sayang, malapit lang dito sa amin kasi dito Eastern Visayas kasi yung iba na nagbebenta is nasa Samar, 5 hours drive, 6 hours. May nakita ko dito na nagbebenta 30 peraso na Rhode Island chicken. Dito lang malapit sa amin, mga ilang minuto lang. Nasa 30 minutes to 40 minutes lang. Sayang, so balak ko sana bilhin, balak ko sana umutang muna doon sa kapatid ko. Kaso lang, ewan ko kung may pera yung kapatid ko kasi mas gusto ko yung yung ready to lay, yung nangingitlog na ba guys, kasi para madali po yung yung pagpapisa natin ng itlog. Dapat yung itlog bibilhin natin, hindi lang yung hens, hindi lang yung babae, bibili din tayo ng mga tandang para yung itlog nila maging fertile egg sila. Kasi pag mangingitlog lang sila na walang tandang, walang kumukupa, hindi yan mapipisa kahit anong gawin mo, kahit i-incubate yan, hindi yan mapupusa kasi walang similya. Nakita ko din sa YouTube yung yung incubator. Pag 10 days na kukunin mo yung itlog doon sa incubator, titingnan mo kung may similya. Nakita ko din sa YouTube yan. Pinapailawan nila yung itlog, pagkatapos nakikita doon na may fetus sa loob ng itlog. Pag wala, so walang similya yun. Diretso na daw lulutuin na lang ating production ng mga sisiw. So yung poproblemahin lang natin ngayon is yung incubator. Ito pa itlogan lang nila yan. Bahay itlogan dito, nalagyan dyan ng mga dried weeds sa 2, 3, 4 magkabilaan yan. Ito yung kanilang pugad, pinalagyan ko ng roofing, mga materials lang na panggatong ng kapatid ko yung ginamit dito kasi walang budget. Yung dating kulungan ng mga sisiw, Kobo-kobo, bahay bunayan, bahay itlogan. Yung mga material na gamit, puro panggatong lang. Kasi pinagawan ko ng bubong. Pagkatapos guys, since walang yero, wala tayong pambili ng yero, low budget tayo. So ginawa ko dito yung gagawin naming roofing, itong mga plywood na mga used plywood, marurupok nga sila. Marurupok na plywood kasi galing to sa alkuba ng bahay ko. Makikita nyo naman na marami ng nakalaylay dyan. Sabi ko lalagyan ko na lang to ng tarpaulin ng sako doon sa ibabaw ng plywood para pag umulan hindi siya mababasa. Kung ano-ano lang ilalagay natin, ipapantapal natin sa ibabaw ng plywood na yan. Ang importante, magkaroon siya ng roofing. Actually, itong mga materials na ginamit ko or ginamit namin is yung mga yung mga used. Ito yung mga kahoy na to, yung panggatong to sa pagluluto ng muron ng kapatid ko, kasi meron nagbebenta sa kanya ng mga used yung mga scrap na mga kukulamber, may nagbebenta sa kanya. Nakita ko doon na pwede pa, may mga goods pa doon na pwede gamitin. So humingi lang muna ako kay Marites ng kanyang mga panggatong, tapos nilagay ko dyan kasi gusto ko araw-araw may ginagawa ko dito, meron ako pinapagawa. Yung babayaran lang, yung babayaran ko lang dito, ito si Totoy lang yung gumagawa.
Tapos yung nag-assist, yung nagli-labor sa kanya, ako na yung nagli-labor sa kanya, ako na yung tumutulong. Ayan, yung nakikita nyo dyan yung plansawo, tinupi, tapos nilagay dyan sa may gitna para hindi tutulog dyan sa gitna. Ang tawag dyan, anong tawag? Alulod yung tawag dyan sa itaas. Itong kulungan na to is yung kulungan to ng mga sisiw. Makikita nyo guys, forma na ng bahay. Ang ganda naman ng At least kasi paitlogan man lang to, meron nang nakahanda, meron nang naka-prepare na itlogan nila. Kung sakali man, kwarto na kayo dyan. matagal pa yun, mga 5 months pa bago sila Isa na mangitlog kayo ng kasi 2 kwarto, months pero pa lang hindi sila para guys. sa inyo yan. Yun nga, sad to say, Yung mga sabi ko nga, nangingitlog gusto ko yan. nga bumili ng mga ready to lay para magamit na itong bahay itlogan na to. Pwede din sila dyan sumilong muna habang wala pang nangingitlog dyan. Ayan guys, hanggang dito na lang muna. Update ng aking bahay itlogan. Thank you for watching guys. Gusto ko sana makabili tayo ng ng ready to lay na Rhode Island chicken para magamit na itong bahay itlogan guys. Maraming salamat po. Thank you.